Kung nagtataka ka kung alin ang mas mahusay, ang XTB o Revolut, nasa tamang lugar ka. Sa video na ito, ikukumpara ko ang parehong mga broker at tutulungan kang magpasya kung alin ang maaaring pinakaangkop sa iyo. At kung iniisip mong magbukas ng account, makakakita ka ng mga links sa mga espesyal na alok sa ibaba sa paglalarawan. Magsimula na tayo. Unahin natin, seguridad. Nakalista ang XTB sa Warsaw Stock Exchange at kinokontrol ng mga pangunahing ahensya tulad ng FSA, FCA at SISEC. Ang pondo ng kliyente ay inilalagay sa mga hiwalay na account at ang katotohanan ang XTB ay isang pampublikong kumpanya ay nagdadagdag ng isa pang antas ng transparency. Ang Revolut, sa kabilang banda, ay isang fintech na kumpanya na nakabase sa UK na lisensyado bilang isang institusyon ng elektronikong pera at kinokontrol ng FCA, pati na rin ay may buong lisensya sa bangko sa EU sa pamamagitan ng Bank of Lithuania. Nagbibigay ang Revolut ng matibay na pamantayan sa seguridad, naghihiwalay ng pondo ng kliyente at nag-aalok din ng proteksyon sa deposito hanggang sa ilang limitasyon sa EU. Gayunpaman, pangunahing ito ay isang banking at payment app na nagdagdag din ng mga tampok sa pamumuhunan. Kaya parehong regulated at ligtas, ngunit ang Revolut ay mas parang fintech bank habang ang XTB ay isang espesyalisadong trading broker. Ngayon tingnan natin ang mga plataporma sa pangangalakal. Nag-aalok ang XTB ng isang plataporma na pwedeng gamitin sa browser pati na rin mga mobile app para sa Android at iOS. Maayos itong tumatakbo at nagbibigay sa iyo ng access sa lahat ng klasikong kasangkapan sa pangangalakal. Teknikal na pagsusuri, mga indikator, mga kasangkapan sa pagguhit at pagbuo ng estratehiya. Para magbukas ng posisyon, piliin lamang ang isang asset, i-right-click at piliin ang bagong order. Makakakita ka ng isang simpleng bintana ng order kung saan maaari mong itakda ang laki ng kalakalan, margin, kunin ang kita at itigil ang pagkawala. Ang platform ng pamumuhunan ng Revolut ay built-in direkta sa Revolut mobile app. Napakadaling gamitin ito at nagbibigay daan sa iyo upang bumili ng stocks, ETFs at cryptocurrencies sa ilang tap lang. Gayunpaman, mayroon itong mas kaunting mga advanced na kasangkapan. Walang kumpletadong technical na pagsusuri o pagbubuo ng estratehiya. Ito ay pangunahing dinisenyo para sa simpleng pamumuhunan at mga baguhan na nais mag-diversify ng direkta mula sa kanilang banking app. Kaya alin ang mas maganda? Kung nais mo ng mga advanced na tampok sa pangangalakal at pagsusuri, malinaw na panalo ang XTB. Kung mas gusto mo ang kasimplihan at nais pagsamahin ang pamumuhunan sa araw-araw na banking, maaaring mas kaakit-akit ang Revolut. Sunod, pag-usapan natin ang mga deposito at withdrawal. Sa XTB, kailangan mo lang lumipat sa iyong tunay na account at i-click ang orange na button sa ibabang kaliwa. Maaari kang magdeposito gamit ang card, bank transfer o lokal na paraan ng pagbabayad, depende sa iyong bansa. Walang opisyal na minimum na deposito, ngunit sa makatwirang paraan, inirekomenda ko magsimula sa hindi pababa sa $200. Sa Revolut, ang mga deposito ay walang kahirap-hirap. Dahil pangunahing isang banking app ito, maaari mong punduhan ang iyong account agad-agad sa pamamagitan ng bank transfer o card. Maaari mo nang ilaan ang pera sa stocks, ETFs o crypto. Ang minimum upang makapagsimula sa pamumuhunan ay napakababa, kadalasan ay $1 lang na ginagawang sobrang accessible. Ang mga withdrawal ay direktang bumabalik sa iyong Revolut account. Punto para sa Revolut dito, mas mabilis, mas simple at may mas mababang hadlang sa pagpasok kaysa sa XTB. Naipapaliwanag nito ang tungkol sa mga bayarin. Ang XTB ay isa sa mga pinakamurang broker sa merkado. Ang mga spread sa EUR/USD ay nagsisimula mula sa 0.1 tips na karaniwang nasa paligid ng 0.8. Ang mga stocks at ETFs ay walang komisyon hanggang €100,000 bawat buwan at higit pa, roon ay nagbabayad ka lamang ng 0.2%. Ang currency conversion ay 0.5% at walang bayad sa pag-withdraw. Walang sinil ang Revolut sa isang limitadong bilang ng mga kalakalan ng stock bawat buwan. Ngunit pagkatapos niyan ay nagbabayad ka ng humigit kumulang €1 hanggang 3 bawat kalakalan. May mga bayarin sa palitan ng pera kapag labas sa mga araw ng trabaho o lampas sa ilang libreng alok. Mas mataas ang spread sa kripto kumpara sa mga dedikading palitan ng kripto at limitado ang mga advanced na uri ng order.
Acronym. Ang XTB ay malinaw na mas mahusay na pagpipilian kung nais mo ng isang profesional na plataporma sa pangangalakal na may mababang gastos at advanced na mga kasangkapan. Ang Revolut, sa kabilang banda, ay perpekto kung ikaw ay isang baguhan na nais mag-invest ng taswal habang pinamamahalaan ang iyong pera sa isang app. Sa aming opinyon, nangunguna ang XTB para sa mga aktibong mangangalakal, habang mas mataas ang marka ng Revolut sa kadalian ng deposito at accessibility para sa mga pang-araw-araw na mamumuhunan. Makikita mo ang mga link sa mga espesyal na alok para sa parehong broker sa paglalarawan, kaya suriin ang mga ito kung handa ka nang magsimula. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga ganitong nilalaman. Salamat sa panonood.